Thank you very much po, Sir Ariel, for that introduction, no? I am very honored po to serve as your resource speaker in today's webinar. As Sir Ariel mentioned kanina, this is a series of webinars po. And for today's session, ang pag-uusapan natin is all about financial planning, budgeting, and saving. Ang tanong ko, how often do we pause and reflect on our own? Kasi 'di ba po, sabi nga nila, you cannot pour from an empty cup. So, tayo as educators, we also need to continuously learn something new para maibahagi natin sa ating mga students, no? Para ma-inspire din natin sila. So, I encourage you na for today, you shift that focus inward, di ba? It's a time for us to reflect. Kasi our topic for today, personal finances, how we manage it, how we feel about it, how we can improve it. So, ito pong session na to, this is really meant to be very practical, grounded in real life. So, not so much on the complicated terms, just really insights that we can apply to our daily lives. So, at the end of this module, at the end of this session, sana po ma-identify natin yung ating current financial status. It's very important again to take a look at our where we are in terms of our finances. I want us also to plan and prioritize our financial needs and goals. Explain the importance of financial planning, which also includes budgeting and saving, and learn and apply the tools and tips na ibabahagi ko po later on. And of course, yung pinaka-importante, it's to plan and commit to individual financial management action plans. Kasi by the end of the session, ang goal lang po natin, simple lang naman. Hindi lang natin gusto na matuto tayo. Ang gusto natin talaga is ma-apply natin sa sarili nating buhay. So habang nakikinig po tayo, I invite you to ask yourself, alin dito or ano na dito yung pwede kong simulan today? Okay? Okay. So let's take a look at this vision board. So, diba, let's start with something very relatable. I want you to take a quick moment to reflect. So, tingnan nyo po itong mga nakalagay dito sa vision board na to. So, sino dito yung pwede nyo pong i-type kung ano yung inyong mga pangarap or goals. Ayan. So, who here dreams of having a home? Diba? Lahat tayo gusto natin yan. Dream house natin or probably magpakasal, mag-master's degree dun sa mga hindi pa nagma-masters or pwedeng PhD, gustong mag-travel, gustong mag-business, 'di ba? Or pwedeng financial freedom. I want to see po, ano ba yung ating mga goals in mind? These dreams will stay as dreams unless we take intentional steps to achieve them. So, dun po papasok yung financial planning. So, pag sinabi ba nating financial planning, what is financial planning? So, this is a very basic definition. It's the process of assessing and managing our financial resources to help us plan for achieving our financial goals and secure our financial life. Diba? It's very simple. Financial planning simply means we are intentional with our money, 'di ba? Hindi yung bahala na, hindi siya yung tingnan natin kung ano na yung natitira, 'di ba? Instead, it's okay, these are my goals, paano ko siya maaabot? Tama po ba? Since even in our classrooms, 'di ba? Hindi tayo pumapasok na wala tayong lesson plan. 'Di ba? So napakahalaga po that we also have a financial plan. 'Di ba? It's our roadmap para ma-achieve natin ano ba yung ating mga financial goals. So that is financial planning. Now, why is it important to make a financial plan? 'Di ba? Gaya ng sabi ko kanina, a good plan is like a roadmap, 'di ba? It shows us our destination. And usually it essentially describes the best way to get there. Okay? So one of the benefits of having a financial plan is for us to have peace of mind. Kanina may mga nagsasabi ng financial freedom, di ba? By following a financial plan, we can get to spend on important things, di ba? Alam natin, saan ba yung dapat natin i-prioritize? We get to save for our dreams
and prepare our individual and our family's future. Kasi, syempre, kapag gagawa tayo ng financial plan, hindi lang yan financial plan natin. We need to involve our families as well. So, later on, pag-uusapan natin yan. So, again, let's make this very real, di ba? Financial planning is not just about money. Okay? Pag sinabi natin, hindi lang siya about money eh. It's about less stress, less utang, hopefully, more control, and more peace of mind. Kasi minsan, hindi naman talaga kulang din yung income natin. Kulang lang tayo sa direction. Kulang lang tayo sa pag-reflect kung nasa na ba tayo when it comes to our finances. So, it's very important for us to have a financial plan. Kasi first, we get to have control over our spending. So, our financial plan lets us know our financial situation, 'di ba? Which reminds us to control our spending. So, napaka-important kasi nun eh. Pangalawa, security from risk. So, a financial plan enables us to build our emergency fund. 'Di ba? Ang emergency fund, mamaya mas pag-uusapan natin yan. But it helps us cope with unforeseen expenses such as sickness, emergencies, sudden job loss, etc. Diba? So, yun. Napaka-importante nun. Pangatlo, freedom from worry or anxiety. Kasi pag meron tayong financial plan, we get a sense of financial certainty because we are preparing for the future. Pang-apat, sustainable lifestyle. So, a financial plan also allows us to prepare for retirement. Diba? Kasi nga, napo-foresee na natin, napaplan na natin yung years to come. So, it's also important for us to set up our retirement fund para when we retire, kasi minsan ito, actually, madalas nakakalimutan natin to eh, yung plan for our retirement. Kasi ang goal talaga natin is to live comfortably even when we no longer are earning yung income natin kapag nagtatrabaho tayo. And then next is freedom from debt. 'Di ba? Ayan. So, alam ko marami dito interested and meron tayong succeeding sessions devoted for this one. But also, having a financial plan will enable us to avoid unnecessary debt. Kasi nga, makikita natin sa financial plan natin, ano yung needs natin, ano yung wants natin, and may iwasan natin yung unnecessary debt due to purchase of unnecessary wants. So, and lastly, it's realizing our goals. A financial plan motivates us to save a portion of our income to help us achieve our life goals. So again, it's our financial roadmap, 'di ba? Makikita natin saan ba natin gustong makapunta. Ano ba yung goal talaga natin and paano natin ma-achieve yung goal natin na yun. Okay, so of course, again, a financial plan is a document, 'di ba? It can be digital, it can be written in physical form, in whatever form kayo komportable to keep your financial plan. But essentially, it covers an individual's or a family's current financial situation. Your short-term and long-term financial goals, napaka-importante nun. And a detailed strategy kung paano natin ma-achieve yung goals na yun. So, again, financial planning is a cycle. Pag sinabi nating cycle, di ba, kailangan we review it periodically to determine our progress para malaman natin na-achieve ba natin. May kailangan ba tayong i-adjust? So, again, ang lagi naming reminder when you do your financial planning kasi po is unique to every individual. Okay? Kasi every individual has a different situation, circumstance. Iba-iba tayo ng lifestyle, preferences. So, iba-iba. Hindi siya one size fits all. So, hindi porket, for example, itong nag-work sa ating co-teacher o sa ating kaibigan, mag-work din yun for us. So, hindi. Kaya it's very important for us to evaluate and assess our own needs and our own preferences. So, kumbaga, yung financial planning cycle, guided to by just 5 simple questions. So, the first one is, what is my current financial state? Or what is my current financial situation? Kasi knowing your starting point, it's very important. Magkano kita ko? Ano yung mga gastusin ko? Diba? Nakakapag-ipon ba ako? O
hindi ko na kaya mag-ipon kasi meron akong malaking utang na binabayaran. So, it's very important for us to assess our current financial situation. Number 2, what do I want to achieve? 'Di ba? Set clear goals. Ano ba yung goal natin? Kanina nagpakita tayo ng vision board. Whether that's a house, gusto ba natin magpatayo ng bahay? Gusto ba natin magpaaral ng mga anak? O baka yung sarili natin, gusto natin mag-master's degree or mag-PhD? Gusto ba natin mag-travel? 'Di ba? Make sure na it's specific, very basic, smart financial goals. Make it specific, measurable, achievable, um, realistic, and time-bound. Napaka-importante niyan. Number 3, what must I do to achieve it? 'Di ba? Ano yung dapat kong gawin? So, doon pumapasok yung making a plan, 'di ba? Magkano yung kaya kong i-save based on my current income, yung mga recurring expenses ko. May kailangan ba akong i-adjust, 'di ba, na gastos, or kailangan ko bang maghanap ng extra income? Number 4, am I doing it? 'Di ba? Am I following my plan? Baka plan lang 'to. Baka hindi ko talaga nagagawa, 'di ba? Kaya nga siya cycle eh. Kasi we always need to be um, aware, self-aware, and honest sa sarili natin. Kasi baka mamaya, tayo din naman na naglalagay pero hindi ganun ka honest yung nilalagay natin sa financial plan natin. So we really need to be honest. Ginagawa ko ba? Consistent ba ako sa pagsisave? Am I sticking sa aking budget o nag-over budget ako? And lastly, ano yung adjustments that I need to make, 'di ba? We need to check our progress. 'Di ba? If needed, we can adjust our goals, our strategy. And ang lagi po naming nire-remind, yung ating financial plan, it's a living, breathing document. Meaning, dahil nga constantly chine-check natin, may progress ba tayo? 'Di ba? Asa na ba ako? Kasi hindi naman kung ano yung financial state mo ngayon, ano yung financial goals mo ngayon, after 3 years, actually kahit nga, minsan kahit a year, nagbabago din yung financial goals mo eh. Pwedeng after a year, may na-achieve ka ng financial goal. 'Di ba? So, it's time for you to move on to other financial goals. Yung iba naman, nag-iiba yung lifestyle or nag-iiba na yung um, for example, noon single ka, tapos biglang nagpakasal ka na, so mag-iiba yung financial plan mo. You need to adjust your financial plan depending on where you are in life. Again, ang reminder namin is, financial planning is unique to every individual. 'Di ba? Kasi iba-iba tayo ng goals, iba-iba tayo ng circumstances, iba-iba tayo ng preferences. But, definitely, financial planning involves both vision and action. Okay, clear po ba tayo doon? So now, the question is, ano ba kasi yung gusto nating ma-achieve, di ba? If, let's make it a bit more personal. Where do you see yourself 10 years from now? Di ba? Ganyan yung mga usual na tanong natin for us to reflect. Financially stable na ba ako? May sarili na ba akong bahay? Debt-free na kaya ako? 'Di ba? Kasi if we don't define it, 'di ba, we can't work towards it. That's why it's very important for us to visualize, 'di ba? So I'd like to invite you to this visioning exercise. Actually, you don't have to, kung gusto niyo pwede niyo ring i-type, 'di ba? Kung ano yung goals ninyo. Estimate the amount you need to make your dreams come true. Pwede rin sa inyo lang yan, di ba? Isipin nyo Ito lang, pa po, how much kaya? Magkano ano kaya? yan, Kasi mga kailangan na, 3, 6, may nakakabit na mga ano, 6 po, may nakakabit na 6 po. cost. 'Di ba? Kasi ang mga pangarap natin, lagi yang may kakabit na gastos, 'di ba? Hindi lang siya nasa imagination lang natin Na, ito. So, minsan po kailangan, para hindi siya manatiling pangarap, 'di ba? We need ewan to ko make kung sure. So, ayan po. So, what do you want to achieve within 10 years in your financial life? Okay, so please answer po sa chat box. Is it build a nice house for me and my family? Probably a nice car? Send my children to school? Or kung meron pong wala dyan, you can also type sa chat box. Establish a good business or have extra sources of income? Travel for leisure around the country or anywhere in the world? So, madaming nagsasabi na na-establish a good business or have other sources of income or build a home. Ayan, sige po. Now,
naisip na natin, ano ba yung goals na gusto natin? Now, the bigger question is, at ito yung medyo nakakatakot na question is, estimate the cost of achieving your goals. Kasi pwedeng hindi lang naman isa doon, di ba? Gaya ng sabi ko kanina, pwedeng multiple goals. So, alin kaya dito? Nako, pagkano kaya? Is it 0 to 10? Is it 11 to 20? Parang nakakatakot yung mga numbers natin sa screen. But if you're, okay, 41 and above, di ba? So, it's very important for us to reflect ano yung goals natin and magkano yung kailangan natin ma-achieve. Kasi we need to prepare ourselves. Diba? Because once we know the cost, we can now start asking, magkano nga yung kailangan kong ipunin? Magkano kaya yung kailangan kong iset aside monthly? And realistically, paano ko ma-achieve yung aking goals? Kasi that's how a dream slowly becomes a plan. Okay? Now, another question is, di ba? When you already have your goal in mind, or you know what you want to achieve, including its estimated cost, the next question is, what must I do to achieve my dreams? Okay? And again, I want to remind you na a goal without a plan is just a wish. And many of us, we have good intentions, we have aspirations. But today, I want us to shift our mindset from sana, 'di ba, to here's my plan and here's how I will start. 'Di ba? That's how we transform our dreams into reality. That's why we need to start doing our financial plan today. Okay po ba yun? Clear tayo doon? And for us to have a more concrete step, I'm encouraging you po because the Bangko Sentral ng Pilipinas has a financial planning calculator. So you can download this from our website. So this financial planning calculator can help you estimate your goals. So you can input your income, and then meron din dyan sa Excel sheet na yan, pwede nyo i-input magkano ba yung mga gastusin nyo monthly, ano ba yung mga binabayaran nyo, and it can help you, of course, plan how to achieve your financial goals step by step. So, madali lang po siya gamitin. Hopefully, you can download this one po and use it on your own. And then, ayun po, this is a very helpful tool para po makapag-financial planning tayo today. Okay, so I hope you were able to download this. Again, you can search po in our website, the Financial Planning Calculator. And siguro, gusto ko lang din makita, do we agree? Nag-agree ba tayo sa statement na to? Say yes or no sa chat box na lang. Your current financial state is the sum total of all your past financial choices. Do we agree with this one? Yes or no? Can we see in the chat box? Andito pa kaya ang ating mga teachers, DepEd personnel? Yes, we agree, no? Hindi po to para mang-judge tayo, no? But to empower. Because if choices, agree po. Yes, definitely, ma'am, agree. Okay, thank you very much po for being active sa ating chat box. So, because our choices brought us here, 'di ba? And choices can also take us somewhere better. 'Di ba? Kaya nga dapat from now on, from this day forward, we need to be mindful of our financial choices. Kasi kung ano financial choices natin today, may effect 'yan, 'di ba, in our future. So, ito naman po, this is just a reminder, and sometimes it may be a bit uncomfortable, but it's also very important, no? It's a reminder na parents, your children are not your retirement plan. And for children, your parents are not your emergency plan, your emergency fund. So, sa culture po kasi natin, 'di ba, tayong mga Pilipino kasi very family-oriented, 'di ba? And I think that's a very beautiful thing. But syempre we support each other, we help each other, 'di ba? Minsan we sacrifice for one another. But financial planning teaches us something equally important, and that's we also need to take responsibility for our own financial future, 'di ba? Kasi hindi pwede naman na we always depend on too much on others, 'di ba? Kahit pamilya pa natin. Kasi minsan it can
unintentionally create pressure, expectations, diba? And tayo, alam ko po as teachers, DepEd personnel, alam natin how important it is to model the right values, diba? Not just in the classroom, but also at home. So, I hope when we plan for our own retirement, when we build our own our own emergency fund, 'di ba? When we manage our finances well, 'di ba? Hindi tayo nagiging selfish. In fact, we are being responsible. So I hope we become more responsible for ourselves and responsible for the people that we love, 'di ba? Because in the end, yun nga po financial planning, it's not just about money, 'di ba? It's about our independence, financial independence, and our peace of mind. So I hope clear po tayo doon, no, sa financial planning part. Kasi ito, yung financial planning, um, syempre, 'di ba, we visualize our dreams. We plan for our future, for our financial goals. But going to our next topic, ito mas nagiging mas nagiging konkreto na ano ba yung kailangan natin gawin. Diba? So, paano ba natin dadalhin yung pera natin towards those goals, towards our financial goals? And that is where budgeting comes in, 'di ba? Think of budgeting as your guide, 'di ba? Para hindi ka maligaw kung saan napupunta yung pera mo. Which is very apt kasi itong quote na to, sabi nga nila, sometimes, 'di ba? But budgeting is telling your money where to go instead of wondering where it went. 'Di ba? Ayaw naman natin 'nun, 'di ba? Minsan nakaka-relate kasi tayo doon na parang saan na nga ba napunta yung sweldo ko pagka-receive, hindi na natin namalayan. 'Di ba? Dumaan lang sa ating account. 'Di ba? Hindi natin napapansin. Pagka-sweldo natin, nagastos na yung sweldo, tapos na. Hindi na natin na i-budget. But if we have a budget, 'di ba? Tayo yung may control. Hindi yung pera natin yung may control sa atin. So, budgeting it's a process or an estimation of our revenue. Again, magkano yung kinikita natin, magkano yung expenses natin over a specified period of time. Now, again, budgeting is a very important skill. 'Di ba? It allows us to focus on our financial goals. Again, 'di ba? Para makita natin, are there warning signs of potential financial problems? 'Di ba? It helps us prepare or avoid problems in advance. Kaya nga tayo nagba-budget. So bakit ba napakahalaga na nagba-budget tayo? So budgeting gives us freedom to spend on things that truly matter to us. 'Di ba? Kanina nga pinag-isipan natin, ano ba yung goals natin? Ano ba yung priorities natin? So budgeting organizes our income, our spending, and our savings. It provides us with a clear picture kung ano ba yung financial status natin. Alam natin saan napupunta yung pera natin. 'Di ba? Kasi when we budget, you allot money to specific categories. So meron tayong nilalagay na ito yung gastusin ko, i-track natin, ano yung expenses natin, para hindi tayo mag-overspend, 'di ba? It allows us to prioritize and it allows us to move closer to our goals, 'di ba? And with budgeting, makikita natin saan ba ako dapat mag-adjust? Saan ba ako dapat mag-add ng income sources or dapat ba mag-reduce ako ng expenses ko? Saan ba ako mag-a-adjust, 'di ba? So, for example, 'di ba, when we get a loan and we see in our budget na hindi ko ata afford, 'di ba? Unless talagang pag nakita natin na mukhang grabe yung interest nito kapag nag-loan ako. So, kaya ko ba 'to bayaran? 'Di ba? Kaya ko bang bayaran yung monthly or baka naman pwedeng hindi ko muna kunin yung loan na 'to. Okay? So, yun. Those are the things that we need to reflect on. So, and again, budgeting involves tracking. 'Di ba? It keeps us focused on our goals. It lets you know kung ano ba, malapit na ba ako sa goal ko or hindi pa. And then once we have a clear view of how much we are spending or how much we are earning or how much we are spending on a specific category, it would be easier for us to decide saan ba ako mag-a-adjust, saan ba ako magka-cut back ng expenses ko. 'Di ba? And this is how budgeting also facilitates financial decision making. So now, alam na natin, why is it important to budget?
paano ba yung specific, 'di ba? Kasi minsan okay, alam lang natin kung bakit kailangan natin siyang gawin. Pero ano ba talaga yung steps for us to budget? So, first one is to organize, 'di ba? Income sources and expenses. It's very important for us to track. Ilista natin, magkano ba yung kinikita ko monthly? 'Di ba? And hindi lang yun yung salary natin kung meron tayong investments, meron tayong income from our investments, or meron tayong side hustle, or meron tayong additional income in the family. Ilista natin lahat, magkano yung income natin. And ilista natin lahat, magkano ba yung perang palabas monthly. So next, prioritize, 'di ba, your financial goals. Kailangan alam natin, kanina pa ulit-ulit natin sinabi, ano ba yung financial goal natin? Magkano ba yung kailangan natin ipunin or iset aside para ma-achieve natin yung financial goal natin? Kailan ko ba siya gusto ma-achieve? Para alam natin gaano katagal ko ba siya realistically kaya pag-ipunan. 'Di ba? It has to be your goal has to be smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Now, next, focus on budget implementation, 'di ba? Let's implement our budget plan, 'di ba? Spend only within our means. And let's monitor for changes in financial goals and status. Gaya ng sabi ko kanina, hindi naman kung ano na yung status mo ngayon, yun ka na after a year, after 2 years, 3 years, it can change. 'Di ba? Depending on where you are in life. So it's very important for us to revise our budget plan accordingly. So now that we understand what budgeting is, the next question is, paano ba natin siya gagawin in real life? And kasi minsan, 'di ba, alam naman natin na dapat tayo mag-budget. Actually, alam natin 'to lahat eh. Pero hindi lang natin alam minsan paano ba tayo magsisimula or saan ba tayo magsisimula. So, let me share just a few simple techniques that you can actually apply right away. So, these are just some of the many budgeting techniques out there. Pero ito yung mga very popular. So, the first one is called reverse budgeting. But you can also call this pay yourself first. 'Di ba? Para mas madali natin matandaan. Again, before tayo gumastos, mag-save ka muna. Yun lang yun. Yun lang yung principle na yun. Pag na-receive natin yung sweldo, set aside agad sa ipon natin. Save agad. Kahit maliit lang, basta consistent. Kasi kung hihintayin natin na na may matira, baka wala talagang matira. And usually, wala talagang natitira. So, the first thing is, pay yourself first. Set aside agad a portion of your income na pang savings. The second one is it's called balanced budgeting or the 50-30-20 rule. So, this one naman, actually, it's one of the easiest ways to start. Kasi you devote, for example, 50%, pag na-receive ko yung sweldo ko, 50% sa needs. So, for food, bills, yung mga needs natin, rent, transpo, and then you allocate 30% for wants, 'di ba? Kung nagsha-shop kayo, kung kumakain kayo sa labas, or nag-e-enjoy kayo ng family. And then 20% is for your savings. Ganyan. So, hindi naman po ito fixed. Again, iba-iba yung ating goals, iba-iba yung ating plans. Pwede yung iba ginagawa nila, 30% sa savings, 20% lang si wants. So, up to you kung paano nyo gustong i-adjust depending on your situation. The third budgeting technique is a more traditional one, but also very practical. And it works, di ba? Depende talaga sa inyo. Alamin nyo kung ano yung nag-work for you. Kasi yung iba kasi, mas gusto nila yung envelope budgeting kasi physical, nakikita nila, di ba? Very practical. Hatiin mo lang yung pera mo into category. So, literally, there are envelopes. This is for food. Ito yung for bills. Ito yung for savings. And then, yun yung ginagastos mo from the envelopes. Yung iba naman, meron ng digital version nito. And I can personally share din na I have a specific bank account na for my expenses and for my bills. So, dito lahat, ang tinatransfer ko lang dito ay yung lahat ng pangbayad ko sa bills. Tapos, iba yung bank account for savings.
So yon, you can also do that, and of course you can also do envelope budgeting. Again, marami pa pong ibang budgeting techniques. You can also research on your own, but make sure lang na we are accessing the reputable websites, and for us to avoid na baka mamaya may ma-input tayo na sensitive information. So let's be very mindful lang with that. And of course, syempre, I've shared with you budgeting techniques. Syempre, hindi naman lahat madali. Madalas kasi meron tayong mga challenges, di ba? Minsan madali siya isipin, pero mahirap talaga siyang i-maintain, 'di ba? Let's be real. Yung budgeting hindi talaga siya madaling gawin. And there are common challenges that we face when we are budgeting. Minsan, naiisip natin, parang too much effort naman required. Everyday everyday ko ililista, 'di ba? Ano ba yung expenses ko? Tracking my expenses, listing everything. But after minsan lalo pa tayo, 'di ba? Lalo pa po mga teachers, 'di ba? After a long day of teaching, isipin mo pa parang nakakapagod, 'di ba? And then minsan rin lack of family support, 'di ba? Minsan parang feel mo ikaw lang ang nagtitipid. Paano naman yung mga kasama mo sa bahay? Parang iba-iba yung priorities nyo, 'di ba? Minsan feel natin di tayo aligned. Minsan din there's lack of motivation, 'di ba? Parang sa simula ganado tayo, and then after a few weeks nakalimutan na. Hindi na nakapag-budget, 'di ba? Hindi agad natin nakikita yung results. And of course, lastly, parang ito yung very common, no? Yung mga temptation, fear of missing out. 'Di ba? You only live once, ganyan. May seat sale, kailangan kong mag-book. Merong sale sa Orange app or sa Blue app or wherever. Ano ba yung next sale? 4-4, ganyan. Kailangan ko mag-check out. Deserve ko to. Minsan lang naman. Sayang naka-sale kasi, 'di ba? Social media, peer pressure, 'di ba? Madaming temptations. So, if we are experiencing any of these, it's very normal, 'di ba? Kasi yan talaga eh. Hindi na natin maiiwasan. Ito talaga yung challenges. But again, budgeting is hard not because it's complicated, 'di ba? It's actually hard because it requires consistency. And doon tayo nagkaka-problem minsan, doon sa part na we need to be consistent. But the good news is, once you build that habit, kaya nga lagi naming sinasabi, try lang natin, gawin na natin ngayon. Kasi once you build that habit, it becomes easier over time. Agree po ba tayo doon? So I hope naka-relate tayo doon lahat. And of course, hindi naman porket may challenges, 'di ba? Lagi naman tayong may solutions to these challenges. 'Di ba? So ngayon na alam natin ano ba yung mga budgeting challenges, the next question is, ano ang pwede nating gawin? 'Di ba? To solve or to address these challenges. So here are some simple but effective solutions, 'di ba? So use budgeting tools. The financial planning calculator I shared earlier is a budgeting tool, 'di ba? And hindi rin kailangan na manual, madami online. We can search maraming free budgeting apps that we can download online. For sure, marami na rin na-share sa inyo ng mga templates to make it easier. Use that. Again, make sure lang po na we are downloading from reputable websites, credible websites. So I encourage you to explore our website, the Bangko Sentral ng Pilipinas, and to use the financial planning calculator I shared earlier. Next, share your plans with your family. Ito lagi din natin nakakalimutan. Baka tayo lang ang nagbabudget. Especially, for example, yun na nga, if may pamilya na tayo, important na align tayo. 'Di ba? Alam ng husband natin or ng wife natin. Alam ng mga anak natin kung ano yung financial goals natin. Kami nga po, we also encourage you to share your financial goals with the kids. Para alam nila, 'di ba? Para involved din sila kasi I know many of you po are very much aware that we have the Bangko Sentral ng Pilipinas, may partnership kami with the Department of Education in integrating financial education concepts in the K-12 curriculum. So hindi lang po teachers ang ating kinakapacitate, ang ating tinitrain para mas maging maalam about our finances. Even our kids, 'di ba? Even yung ating mga learners, ini-encourage natin kahit mga simple lang na alamin natin ano yung needs and wants. Yung mga simpleng concepts na 'yon, 'di ba? And
I will also take this opportunity to encourage our teachers to download the lesson exemplars that we developed with the Department of Education para ma-integrate natin in our lesson plans. Kasi napaka-important to involve the kids kapag nagpaplano tayo in terms of our finances para as early as now, ma-appreciate nila, ay, si nanay at si tatay, si mommy at si daddy, nagpaplano for our future. Ano kaya yung pwede naming ma-contribute? Or ano kaya yung pwede naming ma-share within the family to achieve our financial goals. So, para mas madali tayong mag-budget, as a family tayong magba-budget, pwede rin natin silang i-encourage na, okay, mag-save. Diba? The discipline, as early as young as kung gaano natin sila kabata na pwedeng encourage to save, to form that habit, simulan po natin. And then, also, let's keep our eyes on the prize. 'Di ba? Balikan natin lagi, ano nga ba ulit yung goals natin? Babalik at babalik tayo sa ating financial goals. Para maging consistent tayo. Para may reason tayo to stick to our budget. And lastly, pinaka-importante actually and mahirap is to practice discipline. At the end of the day, budgeting is a habit, 'di ba? It's really a habit and it will improve if we practice it. If palagi natin siyang gagawin. Okay, I hope clear po ito sa ating lahat. And of course, the good news also is there are some digital solutions na to make budgeting easier for us. Kasi very digital na tayo ngayon. So, kapag nagbo-budget tayo, na-share ko kanina, there's auto-debit arrangement. So, for ako po personally, and you can also do this, for some of my bills, automatic na siyang nade-deduct in my bank account na sinabi ko na naka-devote for my expenses. So, pwede po natin yan gawin. Pwede natin, in fact, din i-automate yung ating savings or yung ating payments para hindi na natin siya nakakalimutan. For our electronic bills payment, 'di ba? Hindi na natin kailangan pumila. Everything can be paid for, we can pay anything online na. So, we also have electronic fund transfer. Madali na mag-transfer ng pera, whether that's for savings or bills or kung papadala man tayo sa pamilya natin. So, these are some digital solutions that can help us budget wisely. And I hope gamitin po natin itong mga digital solutions nito. Okay, so now that we know how to budget, alam natin yung mga tools at our disposal, punta naman tayo sa another very important topic, which is saving. So, of course, we want to understand bakit mahalaga na nag-iipon tayo, 'di ba? So, ano ba pag sinabi nating saving or pag-iipon, 'di ba? It's consistently setting aside a portion of our income for future use, 'di ba? To achieve our financial goals and manage our finances. And siguro po before we move on to saving, I would like you to watch this video lang that we developed for our partnership with the Department of Education and PDO Foundation. Ay, Mila, labas tayo for lunch? May baon ako eh. Para makatipid. Gusto mo? Sige ba? Sabay tayo? May baon ka na rin? Oo, para makaipon din. Produced with the Department of Education, of course, and BDO Foundation. So, I encourage you po to watch these videos. These are uploaded in the DepEd Philippines YouTube and Facebook accounts. So, yan po. So, I hope na enjoy niyo yung video, no? Kasi madami kapag pinapanood namin tong videos na to, talagang kinikilig sila dun sa story ni Mila and Gino. So, ano ba yung mga key takeaways natin from the video? So, first, it's to avoid unnecessary spending. 'Di ba? Si Mila, very simple choices. Si Teacher Mila, pagbabaon instead of pagbili, it can make a big difference over time. And then second is live the correct saving formula. Kung napansin nyo, ang pinapractice talaga nila is income minus savings equals expenses. Dun sa video kanina, talagang pinapractice nila yung tamang saving formula, which is income minus savings equals
expenses. Ibig sabihin, lagi talaga nating uunahin yung ipon. 'Di ba? Pay yourself first. Yun yung sinabi ko kanina na budgeting technique, 'di ba? Laging pay yourself first bago ang gastos. Unahin lagi yung pag-iipon. And third is to allocate a percentage of our income for savings. Lalo na kapag may bonuses tayo, minsan kasi nakakalimutan natin yan pag meron tayong mga biyaya na natatanggap. So, ayan, kailangan talagang laging consistent tayo when it comes to saving. Kahit maliit lang, okay lang. Kasi over time, pag naging habit natin siya, that's where the real change happens. Okay, klaro po tayo doon sa mga key takeaways natin from the video. Now, let's talk about something very common. Diba? Alam ko familiar kayo dito. When we say lifestyle inflation, familiar ba tayo dito? Okay, so ano ba pag sinabi nating lifestyle inflation? It just simply means kapag tumataas yung income natin, tumataas din ang gastos. So yan, karamihan ako, madami tayong guilty dyan, 'di ba? For example, dati parang okay, kape-kape lang tayo, 3-in-1, tapos biglang nung na-promote tayo, everyday na tayo nag-order ng coffee somewhere o kaya nagka-cafe visit or milk tea, 'di ba? From okay na to nagiging deserve ko naman. Ganyan ang ating guilty tayo dyan lahat. And slowly, without noticing, parang hindi na natin napapansin na hindi na pala tayo nakakapag-ipon. And that's lifestyle inflation. Pagtaas ng income natin, pagtaas din ng gastos natin. Again, lagi naming sinasabi, ang goal naman natin is not to stop you from enjoying your money. 'Di ba? Especially, alam ko po, ang mga taga-DepEd ay hard worker. Actually, lahat tayo, we work very hard. 'Di ba? So, tama lang na i-treat natin yung mga sarili natin from time to time. But ang lagi lang naming reminder is to make sure na habang tumataas yung income natin, dapat tumataas din yung savings natin, not just our expenses. It's very important for us to increase our savings as well para nagpo-progress tayo in terms of our financial goals. 'Di ba? Let's always ask ourselves, magkano ba yung dapat kong i-save? 'Di ba? Or bago ako gumastos. And lagi nating isa-isip na financial growth is not just about how much we earn. It's how much we save and how much we keep. Yun po yung lagi nating iisipin. Okay? So ngayon, why do we need to save? Kasi paulit-ulit na natin kanina sinasabi, let's save, 'di ba? So again, lagi rin naming sinasabi na minsan kahit kasi gano'n natin paghandaan yung buhay, 'di ba? Laging merong mga dumarating na hindi natin inaasahan na pangyayari, 'di ba? So, and pag meron tayo laging naipon, 'di ba? Mas madali tayong makaka-recover, 'di ba? We can prepare, 'di ba? Prepare for what ba? Exactly, 'di ba? Prepare for life events. So, ito po yung tinatawag natin na life events. Lagi naming sinasabi na we need to be prepared kung ano yung mga life events or naparating sa buhay natin, 'di ba? Kasi meron kasi tayong mga life events na alam natin na paparating 'di ba? Like for example, pagpapakasal, kailan ba tayo magkakaanak, alam natin 'yan kung kailan mangyayari. But also there are life events na hindi naman natin na-foresee kung kailan parating. Tama po ba tayo doon? So, 'di ba, sa buhay, merong mga inaasahan at hindi inaasahang pangyayari. So, nag-iipon tayo kasi gusto natin mapaghandaan yung mga milestones in life, 'di ba? That we look forward to. We are saving because we want to be able to plan. Kailangan makapag-prepare tayo beforehand. And iba-iba tayo ng life goals, iba-iba tayo ng life stages. So, kailangan natin mag-ipon, whether that's, for example, an emergency fund, tuition. Kung meron tayong mga anak ngayon, alam natin, essentially, kung maliit pa sila, alam natin na, okay, by this year, magsisimula na sila mag-aral. Magkano yung kailangan kong ipunin pang tuition? 'Di ba? Kailan ba sila magka-college? Ngayon pa lang, kailangan ko nang bunuin yung college fund nila. Kailan ko ba gusto mag-business? Alam natin din, kailan tayo magre-retire. So, dapat ngayon pa lang, nag-iipon na tayo for our retirement fund. So, yun yung mga kaya nating foresee.
Pero meron din tayong mga life cycle events or life events na hindi naman natin alam kung kailan darating, 'di ba? Tulad ng bagyo, alam natin 'yan during the pandemic, 'di ba? Lahat tayo hindi natin akalain na mangyayari yung pandemic. Maraming nawalan ng trabaho, lockdown, mga calamities, 'di ba? Pagkawala ng trabaho, pagkakasakit, accident, or unfortunately, yung mga death in the family. So, yan yung mga hindi natin alam kung kailan parating. And kung hindi natin siya napaghandaan, pwede kasi na mauwi tayo sa malaking gastusin and mabaon sa utang. So, yun yung gusto nating iwasan. That's why we need to prepare, 'di ba? Kasi mas maganda kung financially prepared tayo para matulungan, para alam natin kung paano ba natin malalagpasan itong mga life cycle events na to or pagsubok na to na hindi tayo namang problema kung saan tayo kukuha ng panggastos. So again, it's very important for us to, lagi namin sinasabi, to have an emergency fund. 'Di ba? Para hindi tayo, kapag merong mga dumating na ganitong life cycle events, hindi tayo mababaon sa utang. And putting up an emergency fund is a very, very important, it's an essential part of saving and financial planning. Okay? Okay. So, pag sinabi natin again, emergency fund, we need to save for an emergency fund apart from our other savings goals. Okay? So, iba pa po yung ating mga financial goals na iba na pinag-iipunan natin. Iba yung emergency fund natin. Pero lagi naming in-encourage na dapat meron tayong emergency fund. Okay? So, in case of emergency, again, ito pong mga nasa screen nyo, whether that's medical emergency, maintenance issues ng sasakyan, o kung ano mang emergency, dapat prepared tayo. Meron tayong emergency fund. And sabi ng mga eksperto, ang rule of thumb for an emergency fund, dapat katumbas siya ng 3 to 6 months worth of your expenses. Yung mga gastusin mo. Monthly. 'Di ba? Ng ating pamilya. So, kung mas malaki ang emergency fund na meron tayo, mas mabuti po. So, ang mahalaga, meron tayong naitabi na in case of emergency, yun yung makukuha natin or mahuhugot natin in case na magkaroon nga ng emergencies. Lagi naming sinasabi rin na okay ha, yung ating bills, pang grocery, hindi po yan emergency. Okay? So, hindi natin yan kukunin sa ating emergency fund. Baka mamaya nag-overspend tayo. Okay, kukurot ako sa aking emergency fund. Hindi. Again, it's for emergencies. So, kukuha lang tayo sa emergency fund natin kapag meron talagang legit na emergency. Okay po? So, again, emergency, bukod sa ating savings, dapat meron tayong ipon na for our longer term financial goals, 'di ba? Na hindi gaya ng education fund or pang down payment natin sa bahay. So it's very important po to have a separate emergency fund. Okay, clear ba tayo doon? Okay. So before we proceed to our next topic, let's watch this video. Nagbabalik po tayo sa Safe Have a Million! At nandito pa rin si Teacher Amy! Siya po ay isang public school teacher mula sa Bagong Pag-asa High School. At nanalo na po. Gaya nung sinabi ni Teacher Amy, no, dun sa video natin, How to Save a Million. Talagang ang gagawin niya pa rin is magsiset aside for emergency fund and magsisave for her financial goals. So again, it's very important to make a financial plan and to save. 'Di ba? So, paano ba natin gagawin yon? Paano ba tayo mag-iipon? So, again, the first step is make a financial plan and regularly revisit it. 'Di ba? Gaya ng sabi ko kanina, yung financial plan, kaya nga siya financial planning cycle kasi regularly ina-adjust natin siya, monitor and tinitingnan natin, are there changes? Are there adjustments that I need to make? So, yun yung kailangan natin gawin. That's step 1. Kanina, pinag-usapan natin yun. Financial planning. We have our financial planning calculator. Step number 2 is create a budget and commit to following it. So, kanina, pinag-usapan din natin yung budgeting. Paano ba gumawa ng budget plan? Paano ko ba ito i-incorporate in my financial plan? And ang
mas mahirap na part actually is implementing our budget plan. So that's step number 2. Let's commit to following it. Step number 3 is developing good saving habits. Gaya ng lagi naming sinasabi, budgeting is a habit, saving is a habit. So kailangan natin siyang i-practice. 'Di ba? Walang way para ma-improve natin ang isang habit kung hindi i-practice natin siya. Through perseverance, to practicing saving, magiging second nature na natin siya over time. Na automatic na siya sa atin na once ma-receive natin yung sweldo, set aside agad tayo ng a portion for our savings. And lastly is to prioritize spending for our needs over our wants. Yun ang lagi naming ina-emphasize. Always prioritize your needs over your wants. And later on in our slides, we will discuss some more practical tips on how we can start saving if we haven't started yet. But please note lang po na it always, again, iba-iba tayo eh. So kung ano man yung inyong nasa-save, depende yan sa inyo. Depende yan sa income nyo, magkano yung kaya nyo. Kasi iba-iba tayo ng income, iba-iba tayo ng expenses natin, iba-iba tayo ng lifestyle. So yun yung lagi naming ina-emphasize. Ang important is for us to track our progress always if we are achieving our targets in terms of saving. So tracking our progress will give us an opportunity to make adjustments in our strategy. So again, tandaan natin, if you cannot measure it, you cannot improve it. Okay, so again, step 1, make a financial plan. We already have this. Meron tayong financial planning calculator. Please download po yung pinakita ko kanina na financial planning guide. Step 2, paulit-ulit natin sinasabi, prioritize saving. Income minus saving equals expenses. Can we type po sa chat box? 'Di ba? Kasi alam ko tayo mga teachers, ang daming complicated formula na alam natin. But this one is very simple. Income minus savings equals expenses. Let's type po para I hope ma-internalize natin and ma-practice natin siya, 'di ba? So, lagi nating uunahin yung ipon before yung gastos. 'Di ba? Kasi kapag inuna natin yung gastos, wala talaga tayong matitira for our savings. So, let's always pay ourselves first. Third, keep our expenses low. Ito, isang struggle din talaga. This is such a challenge. Pero, it's a very crucial part of budgeting and making sure na we achieve our financial goals. Keeping our expenses low. 'Di ba? Hindi naman po ibig sabihin nito, hindi na tayo gagastos. Again, sabi ko nga, kayo ang nakakaalam ano yung nararapat in terms of your budget, in terms of your financial plan. 'Di ba? But, ang lagi naming in-encourage is for you to be more intentional, 'di ba? Let's look at these common expenses. For example, electricity, tubig, 'di ba? Pagkain, load, others. Madalas napupunta po kasi dito yung malaking portion of our income. So, small adjustments dito sa mga to can go a long way. Okay? So, for example, pagtitipid sa kuryente at tubig, pagpaplan ng mga meals natin instead of impulsive buying or ordering outside, 'di ba? Limiting unnecessary spending kung meron tayong mga subscriptions sa mga streaming accounts na baka monthly nagbabayad tayo, hindi naman pala natin nagagamit. Wala tayong time para manood na ng series kasi busy tayo. Baka pwede nating bawasan, baka pwede na tayong mag-unsubscribe. So, hindi kailangan po na drastic yung changes. 'Di ba? Kahit maliit na bawas lang, kapag consistent tayo, malaki na yung impact nito sa ating financial plan. Again, every peso you don't spend is a peso you can save. Okay? Klaro po tayo doon? So let's have a very, very quick activity lang. 'Di ba? I will show a picture on screen and I want you to type kung sa tingin nyo it's a need or a want. Okay, ready ba tayo? First item, aircon. Is this a need or a want? Patingin nga po sa ating chat box, ano kayang tingin natin dito? Need, want. May mga tumatawa sa chat box natin. Okay, need, want. Parang depende po, no? Kasi pa-summer na, especially dun sa mga may health concerns,
pwedeng need siya kung merong mga may health concerns. Kung for comfort naman, pwedeng want lang siya. Okay? So again, it depends on your situation and it depends kung kaya nating bayaran yung bill natin sa kuryente. Okay? O need sa ubuhin sa summer, sabi sa ating chat box. For some naman, it's just a want. So again, we need to assess our capability to pay our electric bill. Kung afford ba natin, kaya ba natin. So, okay po? Clear tayo? Next one, travel. Is this a need or a want? Ano kaya ang kasagutan ng ating mga participants? Tingnan nga natin. Is it a need or a want pagta-travel? Want. I think agree tayong lahat dito no na it's definitely a want. Diba? It's a want. Pero ang importante lang, ang crucial lang po sigurong konsepto dito is make sure na if magta-travel tayo, napagplanuhan natin, napag-ipunan natin siya. 'Di ba? Kasi pwede namang want pero it's a financial goal of yours na gusto mong ma-achieve. 'Di ba? Basta make sure hindi tayo uutang para lang maka-travel tayo. Okay? So it's definitely a want. Next. Yes, agree po. Sometimes we need to refill our sanity. 'Di ba? Balik tayo dun sa travel. Kasi nga, lagi nating sinasabi, 'di ba, na from time to time, we need to reward ourselves. 'Di ba? Hindi naman lagi nating ide-deprive ang mga sarili natin. But it's just a matter of planning and making sure na pag-ipunan at napaghandaan natin when we travel. Okay? So next, Wi-Fi. Is it a need or a want? I think agree tayong lahat. And in fact, we are doing this webinar online. Wi-Fi is now a need. 'Di ba? Ginagamit natin siya sa work, in terms of communicating, in terms of learning, it's a need. Definitely a need. Okay, clothes. Is this a need or a want? Basic clothes, definitely a need. No, it's a need. Nagiging want lang siya if parang parang if parang bibili lang tayo for trends or shopping just because, it becomes a want. But then again, kung meron ka namang na-set aside, 'di ba? Para mag-shopping ka from time to time, 'di ba? Pwede rin naman siya. But definitely clothes, gaya ng sabi nga natin, it's a need. Eto, nako, kotse. Is this a need or a want? Lalo pa, nako. Kaya ba afford ba natin ang panggas? 'Di ba? 'Di ba? Again, depende, 'di ba? Minsan kasi yung iba need for them, for work, accessibility, pwedeng need. Pero if we have alternatives, 'di ba? If pwede naman tayo mag-commute or yung iba malapit lang yung bahay sa bahay, yung malapit lang yung bahay sa work natin, pwede tayo maglakad. Okay, want daw kasi wala ng panggas. Okay? So again, ang key takeaway po natin dito is hindi lahat black and white 'di ba? But being aware kung need or want siya helps us make better financial decisions. Kasi ang lagi namin ding nire-remind is kung for example, minsan need para sa akin pero want para sa iba. And vice versa, 'di ba? Pwedeng need para sa inyong co-teacher or want para sa inyo or want naman sa kanya, need para sa inyo. So again, iba-iba kasi tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng preferences, 'di ba? So, again, sabi dito sa chat box, may 3 kids po ako, so mas comfy po mag-travel. So, again, 'di ba? To each his own. Iba-iba. Ang importante dito, afford natin. Kung tayo ay nag-car loan, 'di ba? Afford natin yung monthly amortization and afford natin yung panggas. Again, hindi siya laging black and white. Kaya kailangan meron tayong discernment kung ano yung need for us and kung ano yung need for us. Okay. So, let's move on to, we have a question here. Where do you save your money? I want you to, chat your answers, no? Saan ba tayo, gusto ko makita, saan ba kayo nag-iipon? Meron ba kayong bank account? O kaya sa cooperative? May savings ba kayo dyan? May community-based financial organizations? Diba? We just want to understand your current saving habits. So, may mga cooperative. How about yung mga sa banks po nag-iipon? Naku, mukhang, wala ata nag-iipon na. Okay, bank? Very good. Thank you very much for the answers. Kanina pa natin sinasabi, di ba, na it's very important for us to save. Pero saan nga ba tayo, di ba, nag-iipon? So whether that's
saan yung form nyo ng pag-iipon, whether that's in a bank or yung iba, traditional, may mga nag-iipon pa rin sa bahay. Ang lagi naming reminder is to make sure na it's safe, it's secure, and protected yung pera natin. So, dinediscourage na rin po namin yung pagtatabi ng malalaking halaga sa bahay kasi madami na kaming nare-receive na reports na nag-iipon sila sa bahay, merong inanay, merong nasunog, binaha, 'di ba? And problema. So it's very important po na ilagay natin yung pera natin kung saan talaga safe, 'di ba? As much as possible, let's keep our savings in places that are safe, reliable, and built to protect our money. And saan pa nga ba yun? Kundi syempre sa mga bangko. So, money kept in banks, of course, it's safe, it's secure, it earns interest, and you can easily withdraw it. 'Di ba? Bakit kailangan natin mag-ipon sa bangko? Kasi it's because of liquidity, because of safety, security, and there's interest. First, liquidity. 'Di ba? Madaling maka-withdraw lalo na kung meron kang ATM card. 'Di ba? Very accessible, especially if big bank ka nag-iipon. Maraming ATM sa malls. Make sure lang po na pag magwi-withdraw tayo, 'di ba? Make sure na secure yung location, 'di ba? I-check natin baka mamaya may mga pin pad overlay. So 'yon. But definitely second one, it's safe, 'di ba? Kapag sa bangko tayo nagde-deposit, there's deposit insurance up to 1 million per depositor per bank, 'di ba? Binibigay po ito ng Philippine Deposit Insurance Corporation in case na magsarado yung bangko. So, may insurance kapag sa bangko tayo nag-iipon. 'Di ba? Kapag nalugi yung bangko, maibabalik yung pera natin. At syempre, ang mga bangko ay regulated po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Regulated and supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Secure, maaari nating ma-monitor yung pera natin, 'di ba? Especially kung online, kung meron tayong online banking account, makikita natin yung transactions. If we are using a passbook, makikita natin doon kung ano yung mga transactions natin. 'Di ba? Ligtas sa magnanakaw kasi nga 'di ba hindi siya ligtas siya sa nag-iinteres sa pera natin, sa bahay natin, kung sa bahay tayo nag-iipon, 'di ba? So kung nasa bangko, ligtas siya sa mga nag-iinteres literal, nakunin or nakawin yung pera natin. Syempre, ligtas din siya sa sunog at baha if sa bangko tayo nag-iipon. Okay? And again, there's interest. 'Di ba? Over time, lumalago yung pera natin. Sabihin man natin na slightly lowered siya, 'di ba? So, yung interest rates nagva-vary yan in terms na sa mga in-offer ng mga bangko. So, check nyo po kung ano yung bangko near you or kung ano yung preferred bank ninyo and check nyo ano yung interest. And then, syempre, depende rin yan sa kung anong type of account yung pinili nyo, 'di ba? So you can inquire from your chosen bank and visit their website or punta kayo and tanungin ninyo ano ba yung mga options for deposit accounts. So again, it's very important po, lagi namin sinasabi na mahalaga na sa bangko tayo nag-iipon kasi nga again, it's safe, it's secure, it earns interest and can easily be withdrawn. So now, punta naman tayo dito sa, it's also very important concept, which is the time value of money. 'Di ba? Pag sinabi natin na time value of money, it's a core principle in finance, which states that your money today is worth more than the value of the same amount of money in the future. Kasi nga, your money today can be invested and it can potentially grow into a larger amount later. Yun lang po yung konsepto na yun, 'di ba? So, yun yung very important question, 'di ba? Kaya pag nagtatanong kami, parang if given a choice, would you prefer receiving 1 million today or receiving 1 million in the future? Say in 5 years, 'di ba? Like most people, siguro you would most likely choose today, 'di ba? It's very instinctive to do so. And the reason is really with money in your hand right now, meron tayong opportunity to invest it, to grow it, 'di ba? For it to gain interest, to profit over the next few years. So in other words, it has the potential to benefit from the power of compounding, 'di ba? So the future value of your money
will not just be 1 million, di ba? It will be 1 million plus the interest or dividend or profit that you will earn. So, yun yung konsepto ng time value of money. So again, pasimplehin natin, the sooner you start saving and investing, 'di ba? You stand to have a greater chance of seeing your money grow into a much bigger amount over time. Okay. So, now let's talk about something powerful, which is na-mention ko kanina, compounding interest. So, ganito lang po siya kasimple. For example, nag-ipon ka ng 5,000 pesos for year 1. Okay? 5,000. Meron siyang interest na 2%. 'Di ba? So, by the end of the year, naging 5,100 na yung ipon. So, pagdating ng year 2, hindi lang siya yung principal na 5,000. 5,100 na siya. 'Di ba? Kasi yung 5,000 mo, yung plus yung kinita ng interest, 'di ba? From last year, kumikita na rin siya. So, yung 5,100, mas lalaki pa siya. Mas lumalaki pa yung kinita mo, 'di ba? In short, your money earns money. And then that money earns even more money. And that's the power of compounding interest. Kaya lagi naming sinasabi, the earlier you start saving, the more time your money has to grow. So, let's start as early as now. Okay. So, na-mention ko kanina na alam ko po, lahat tayo dito merong bank account, 'di ba? But if you want to explore apart from your traditional, of course you have your payroll account, so your regular savings account for emergency funds and safekeeping. Meron din po kasi tayong tinatawag na time deposit. So for short-term goals, so if gusto mo, slightly higher interest, so there's a maturity period lang, can be 30 days, 60, or depending on the term, so you can ask your bank. So you can also explore this one. It has slightly higher interest than your regular savings account. Syempre, there's also your checking account. 'Di ba? For payments of obligations. So typically kung kayo po ay may car loan or nagbabayad, 'di ba? Minsan pag nagre-rent tayo, hinihingan din talaga tayo ng post-dated checks. So we can also use that for use our checking account for that. So yon, it's usually for payments of obligations. So that's your regular savings account, that's your time deposit account, and your checking account. Pero meron din po kasi, and this one, minsan hindi familiar yung mga nililecturean namin about the basic deposit account. So meron po tayong tinatawag na basic deposit account or BDA. So it's for basic savings, and actually this is for low income sectors. So the opening amount to this one is just 100 pesos. So siguro po, to know more about the basic deposit account, I'll play another video about the basic deposit account. So it's a no-frills account po. So you can open an account just with 100 pesos and just a barangay certificate. Yun po, napakadali. Kung meron po kayong mga kilala na from low-income sectors, or kung kayo po, interested din kayo to open a basic deposit account, pwede nyo rin pong i-explore yan. So now, punta naman tayo sa other saving options. Kasi kanina, napag-usapan natin, di ba, na it's very important na mag-ipon tayo sa bangko. But other than banks, we also have other saving options. Like, there are savings and credit cooperatives. So, syempre, pag kooperatiba po, alam naman natin yan, na yan dapat ay rehistrado sa sa Cooperative Development Authority or CDA. Make sure po, yan sila ay regulated ng CDA. So, yung mga members po ng kooperatiba, pwedeng mag-ipon or mag-invest or mangutang dito. So, pwedeng may mga dividends din or merong mga libreng trainings or pwede rin natin yung i-avail. Pero dahil dito, syempre, it's a cooperative, kailangan i-make sure niyo po na maayos yung management ng kooperatiba na inyong sasalihan. Yun lang naman po ang isa sa mga importante doon. Make sure na registered ito sa CDA, and make sure na maayos yung pamunuan ng kooperatiba.
Syempre, there's also savings and loans associations. So, common po ito. It's a common purpose and it has a formal structure. Itong mga savings and loans association. So, meron tayong tinatawag na non-stock savings and loans association or NSSLAs. These are non-stock, non-profit entities engaged in the business of accumulating savings. Nagpapautang din sila to their members. And of course, meron din tinatawag community-based financial organizations or mga self-help groups. Yan po. So, it's a very important, it's informal. So, dumedepende to sa tiwala. So, in your community, pwedeng kayo-kayo, merong nag-handle nag-iipon kayo doon, meron kayong isang assigned na nag-handle. However, syempre, we are banking on trust and tiwala dun sa mga kalahok or members ng community-based organizations na to. Na typically, mga kapitbahay natin, kamag-anak natin. So, syempre, medyo mataas lang yung risk. Kasi papaano kung itakbo siya noong nag-handle ng pera. So, yun lang po ang lagi naming sinasabi. There are advantages and disadvantages. So, make sure po na trusted ninyo. Syempre, kapag savings and credit cooperative, check po natin, ito ba ay, syempre, kailangan, ito po ay registered sa Cooperative Development Authority. For savings and loans associations, meron po dito na, regulated ng Bangko Sentral. So, yun lang po lagi naming paalala. Make sure lang na you are transacting with legitimate people, with credible people. Okay. So, ang tanong, the big question is, when should we start saving? Tingin nga natin sa chat box po, ano ang kasagutan? So, the answer dyan is very simple. We should start saving now. 'Di ba? Hindi next month, hindi kapag mas malaki na yung sweldo natin, 'di ba? Kasi saving is not about how much you have. It's about starting and being consistent. So start small, start motivated, and most importantly, keep going even though it's not perfect, 'di ba? Because every small step you take is today brings you closer to a more secure and stable future. So, let's start saving now. Kung hindi pa man tayo nag-iipon, hindi pa huli ang lahat, I hope after this webinar, we will start saving. Kahit po maliit man yan, ang importante, we are consistent. And, siguro, ito din po yung iiwan kong paalala sa ating lahat, no? Avoid money worries by budgeting, diba? By making and following a budget plan. Kasi, having a budget plan gives us freedom to spend our money exactly the way we intended. Diba? This way, we lessen the risk of having financial problems, overspending, and having a plan is already winning half the battle. Sabi nga nila. And of course, balance earning, saving, and spending. It's key in budgeting. We allocate a budget to pay for our bills and our needs, but we can also budget a reasonable amount for things or activities that give us joy and inspiration. Di ba? Gaya ng sinasabi ko kanina, balance lang dapat. Hindi naman sobrang, baka mamaya, wala na tayong room to enjoy. Di ba? Sobrang tipid na tayo just to achieve our financial goals. Hindi naman ganun. Di ba? Let's make sure na there is a reasonable amount for things or activities that also give us joy and inspiration without totally derailing our financial goals. Letter C, it's to commit to your budget plan. Dito din tayo nahihirapan committing to our budget plan and staying focused and motivated to reach our financial goals. And lastly, ang pinakamahirap sa lahat ay ang discipline. Discipline is key to success. It's key to a successful budget plan execution. And spending our money wisely is just as important as saving our money. So, let's be disciplined. I-make sure po natin na talaga naman na we stick to our financial goals. And siguro at this point, if our tech team po can play the last video, kasi natakot akong ma-disconnect, no? This video po kasi is called Ma'am Amor. It's actually a video we developed with the Civil Service Commission. So lahat naman tayo dito ay mga
public servants, civil servants. So I hope maganda po itong video ni Ma'am Amor because it will teach us paano ba natin talaga holistically mapaplan yung ating buhay as a civil servant. Hopefully, we can retire ng maayos.